Good afternoon, everyone. You heard in the first reading a beautiful story, a story that teaches us so many lessons. But I will just give two lessons. The first one is this: don't go to where you are not supposed to be. The first reading begins with the description of Joab along with his officers fighting in a war. But David, the king, remained in Jerusalem. He was supposed to be fighting with his people, but he remained in Jerusalem. David is where he was not supposed to be. Mga minamahal kong kapatid, maging maingat kayo, maging maingat tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin, sapagkat hindi lahat ng lugar dapat puntahan. Now, hindi ko naman sinasabi na immediately nagkasala na si David dahil nanatili siya sa Jerusalem. Pero kung ikaw ay nasa Jerusalem, sa iyong palasyo, nagpapahinga, samantalang ang iyong mga kasama, ang iyong mga tauhan, ang iyong mga sundalo ay nakikipagdigma, then be careful, because idleness, as Saint Bernard would say, is the cushion of the devil. Pag walang ginagawa, posibleng gumawa ng masama. Kaya, let us make ourselves busy and do not go to where we should not go. So, since David returned in Jerusalem, in the palace, while his men were fighting, one evening, David rose from his siesta and strolled around the roof of the palace. Nung kanyang inikot-ikot ang palasyo, may nakita siyang magandang babae. Naging interested siya. Kinilala niya yung babae. Inimbatahan niya sa palasyo. Ang pangalan ng babae ay Bathsheba. At nagkaroon sila ng relasyon. Natuklasan ni David na si Bathsheba ay asawa ni Uriah, isa sa kanyang mga sundalo. At sila ay nagkaroon ng relasyon. And then one day, narinig ni David yung sigurong kinatatakutan ng maraming lalaki. Buntis ako. Problema. Parang yung sitwasyon ng ibang mga misis na nandito sa Pilipinas, ang mister nila ay nasa abroad, OFW. Nabuntis si Bathsheba. Now, ano ang solusyon ni David? Ipinatawag niya si Uriah. Pinauwi niya mula sa digmaan si Uriah. At pinus niya si Uriah makipagtalik sa kanyang asawa. Para nga palabasin na yung dinadala ni Bathsheba ay bunga ng pakikipagtalik niya sa kanyang asawa. Pero merong second problem. Matinong tauhan si Uriah. Sabi niya, hindi ako makikipagtalik sa asawa ko, samantalang ang aking mga kasamahan ay nakikipagdigmaan at namamatay. Tama naman. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga kasamahan. So, nung hindi mapilit ni David si Uriah na sipingan ang kanyang asawa, dahil yun ang magiging lusot niya
ang ginawa niya, sumulat siya kay Joab, yung pinaka-commander ng army. At ang sabi niya sa sulat, ilagay niyo si Uriah sa pinakadelikadong lugar kung saan ang mga kaaway ay malalakas at iwan niyo. That's murder or instigating to commit murder. At ganun nga ang nangyari. Namatay si Uriah, naging malaya si Batseba na mag-asawang muli at pinakasalan siya o nagsama sila ni David. Now, of course, hindi natapos ang istorya dito. Balik kayo bukas, no? Okay? Tutuloy natin ang kwento. Pero may exam kayo, no? Anyway. Now, the second lesson that I would like to point out is learn to say no when saying yes will lead you to sin. Ulitin ko. Learn to say no when saying yes will lead you to sin. David did not learn to say no or did not want to say no. Kung may nakita siya, alam nyo kasi yung mata, makasalanan yan no? Kaya di ba? Pag may nakikita tayo posibleng magkasala tayo Pero hindi siya marunong sumagot na magsabi ng hindi. Hindi pwede. Hindi ko dapat anyayahan ang babaeng ito. Hindi ko dapat siyang galawin. Hindi. My dear brothers and sisters, let us learn how to say no when saying yes will lead us to sin. Sa mga estudyante na naririto, alam kong gustong-gusto niyong makapasa at matutokso kayo na gumawa ng kalokohan para lamang makapasa. Learn to say no. Sa mga nagtatrabaho dito sa gobyerno o kahit na mga sa private sector, there is temptation to get rich sa hindi tamang paraan. Learn to say no. Because one thing will lead to another. Para kang naglalakad sa bangin, no? Okay, so itong daliri ko, kunwari tayo, no? Okay. Hindi naman, malayo pa naman no? Malayo pa. Until such time that you are already near the cliff and you fell. Malayo pa lang, sabihin mo na sa sarili mo, hindi pwede. So let us reflect on this because we are like David. We are like David. We cannot condemn David because we are like him. Minsan pumupunta tayo sa mga lugar na hindi natin dapat puntahan at hindi tayo marunong humindi sa mga bagay na ipagkakasala natin. In this Eucharist, let us pray for that grace to be where we should be and to say no when saying yes will be leading to sin. Amen.